Paano nga ba iwasan yung tinatawag na open cases sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Hindi mo gugustuhin na magkaroon ng tinatawag na open case sa BIR. Bukod sa hassle ito, kailangan i-resolve, may mga kailangan din bayaran kapag natag ka with open cases. Linawin natin na tinatawag din ito minsan na stop filer case. Nangyayari lamang ito kapag may nakalimutan kang i-file na tax return or na-late ka sa pag-file or mali yung na-file mong form. Also, may iba rin kasi at karamihan na babasa ko to sa social media na kapag nag-stop na yung business, wala nang kinikita, o basically hindi na nagka-function yung negosyo na yun, ay hindi na sila nakakapag-file. Kapag ganyan, dapat mag-file pa din kayo kung ano yung nire-require doon sa Certificate of Registration nyo. Hindi lang kayo magpa-file kung pina-cancel o pina-close nyo na itong registration sa BIR. Ngayon ang tanong, bakit ako magpa-file? Wala naman akong kita. Ang pwede nyong ilagay ay zero income. Required pa rin mag-file ng nil report para hindi magkaroon ng penalty. Natitrigger lang naman ang system ng BIR for open cases kapag nakikita niya na under your COR, ito yung mga forms na dapat i-apply mo within the deadline na nakalagay dito. So, pag wala siyang nakitang form within the deadline, automatically, pwedeng mag-fire agad or matrigger yung open cases sa account mo. Isa pa sa dapat tandaan ay hindi lang itong form na to ang dapat natin i-double check. Bukod sa mga current na updates or memorandum ng BIR kung saan kinancel na yung 0605 na form, hindi na natin yan i-update, hindi na natin yan i-file, pwede rin magbago yung form minsan. Katulad ng 1701, sa ngayon pwede pa yung 1701A, pero baka eventually maging 1701MS na. That's why hindi lang COR ang dapat ninyong laging i-check or intindihin maging yung memorandum ng BIR, especially kung affected kayo nun. Bukod pa dito sa forms na nakikita natin sa bandang taas, dito sa reminders napakahalaga din nito. Lalo sa akin, muntik ko na ma-miss itong number 5. For self-employed individual, magpa-file ka pala ng 2551Q kung sakaling hindi ka pasok or hindi ka nag-renew ng 8% income tax rate. Dati iniisip ko na wala naman akong 2551 na form dito, so hindi ko na siya ipa-file. Yun pala, just in case na napunta ako sa graduated or basically, hindi ko na-renew or hindi na ako pasok sa 8% income tax rate, kahit walang 2551Q dito sa form sa taas, magpa-file pa rin ako noon kapag pasok na ako sa percentage tax filing. Also, katulad ng sinabi natin kanina, yung number 2, sinabi dito, whether with or without business operation, kailangan pa rin mag-file ng mga form para ma-avoid yung mga penalties. And speaking of business, just in case na merong update dun sa business registration mo, kailangan mo mag-submit ng 1905 form. So kung mapapansin nyo, kahit walang 1905 dito, kahit walang 2551 dito sa reminders, andito yung mga pwede nating i-file just in case na pasok sa atin yung mga cases na nakasite dito. So again, COR or Certificate of Registration yung pinakamagiging guide natin. Andun yung mga forms, andun yung reminders, maging yung mga deadline. Malaking tulong ang mga online services ng BIR katulad ng ORUS or Online Registration Update System katulad nito at maging yung e-BIR forms. Siguraduhin lang na laging latest yung ginagamit. Every time nag-file ako quarterly or annually or depende kung ano yung deadline sa COR ko. Check ko kung may mga updates ba or memorandum from BIR. Kadalasan nakukuha ko to sa group sa social media. Bago ko i-finalize yung kahit na anong forms na ipa-file ko, magiging mga babayaran ko. And reminder lang din na just in case na nagagawa mo naman ng tama, halimbawa nakapag-file ka on time, nakapagbayad ka ng tax on time, siguraduhin din na merong email confirmation receipt na natatago ka. Sa case ko, lahat ng forms na final ko sa BIR, maging yung email confirmation na na-receive ko, tinatago ko yun para pwede ko magamit just in case na hingin sa akin or magkaroon ng kahit anong record ng discrepancy. Pangatlong pwedeng gawin natin, suggestion lamang ito pero highly recommended na pwede tayong pumunta sa BIR. Kung kaya nyo quarterly, why not? Pero sa case ko, ginagawa ko siya yearly or annual before yung annual filing deadline or before April 15. Bakit ko yun ginagawa? For peace of mind na din. Meron kang pwedeng hingin na routing sheet or verification sheet
Pero pwede rin naman yung tinatawag na Certificate of No Open Case. Pero alam ko may bayad ito, pero itong form na to ay libre lang. Para saan ba tong form na to? I-check kung nagko-comply ka ba or basically kung may open case ka ba. For this one, per section, iba't ibang counter yan. Kung mapapansin nyo, itong collections section, nauna ko siyang i-process kasi nauna itong itawag dun sa counter. Pero pwede nyo rin namang unahin yung iba dito. Ang pinakahuli ay yung assessment section kasi hindi ito mapipirmahan hanggat hindi nagagawa yung itong sa client support section, sa collection and compliance. By the way, ito yung guide by the time na ginawa ko itong pagpapacheck ng open cases. Baka magkaroon ng update sa future. So, i-double check nyo na lang doon sa RDO ninyo kung paano ba ma-verify na wala ka talagang open cases. And eventually, nung na-finalize na, ito na yung naging itsura niya. Ang pinakamahalaga sa akin dito is with open case ba ako, ang nakalagay dito ay no sa part na to. And from there, napirmahan na lahat. For that year, may peace of mind ako at may mga nakatago rin akong backup copy ng mga filing at resibo ko sa pagbayad ng tax online. And lastly, just in case na pasok kayo sa category na hindi na operational yung business, mas maganda na ipa-close na lang ito para kung hindi man kayo makapag-file ng forms sa BIR, at least hindi kayo magkakaroon ng katakot-takot na penalty. Kada form, 1,000 yan. Minsan may mga karagdagang fines pa, depende na rin sa sitwasyon ninyo. Pwede kayong mag-file ng 1905, pumunta doon sa RDO ninyo at hingin na rin kung ano yung mga requirements para tuluyan ng mapaklose yung business. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!